Magandang araw pong muli. Nagbabalik ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan. So, gawin na po natin ang pagta-transplant ng ating mga seedlings. So, ayan po yung seedlings natin ng pipino at eggplant. Ayan. So, ang gagawin ko po ay intercropping silang dalawa. Then, nagpunla na rin po ako ng mustasa at i-intercrop din po natin sa bawat plant. So, gawin na po na natin to. Let's go! Let's go! Ayan. So, pagkatapos po nating ma-condition yung ating garden plot, ayan, maihanda. Ito na po yung exciting part para sa mga magsasaka o sa mga bata. Gustong gusto po nila ito yung pagtatanim. At syempre, ang pinaka-exciting part, yung nag-harvest na tayo ng mga gulay o mga prutas na ating bunga ng ating mga itinanim. Ayan, yung nakakapag-ani na tayo ng ating mga pinaghirapan. Ayan. Thank you for watching. Sana po ay mag-enjoy kayo sa aking short video o reels ng pagta-transplant. O, gagawin ko po ay transplanting method. Ayan. Usually, ayan, Golian tips, ang transplanting method ay ginagawa kapag mga afternoon na po, ayan, halimbawa mga 4 o'clock, 4 p.m. to 5 p.m. Ayan. Pero kapag po umuulan o umaambon tulad po ngayon, 3 o'clock or even mga 2 o'clock, basta hindi mainit ay pwede po tayong mag-transplant. Ayan. Especially kapag umuulan o maambon-ambon, maganda rin po yun. Ayan, so sana po ay panoorin niyo po hanggang sa dulo. Simulan na po natin para madami tayong matapos. Thank you for watching and God bless us always. Simulan na natin. Ayan. Mainit pa rin dito sa loob. Ayan. So, ito na po yung mga pipino. Ayan, no. Paano natin kukunin ngayon itong mga seedlings. Ayan. Ipupush lang po natin ng konti dito sa ilalim. Ayan. So, lalabas na po siya. Ito po ay pipino. Ayan. Tanggalin natin yung mga natutip. Talagang, tanong, sir, kailan po pwedeng i-transplant yung ating mga seedlings? Ayan. Siyempre, kapag nagkaroon na po siya ng 1, 2, 3, 4, 5 leaves, pwede na po siyang i-transplant. Ayan. Gulayan tips. Tanim na natin. So, ilalagay lang po natin sa butas. Tapos, huwag po natin didiinan yung lupa. Yung usually iba, didiinan. Hindi po yung tama. Tatakpan lang po natin para mabuhaghag yung lupa. Ayan po ang mga roots ng ating seedlings. So, ayan, bakit dito ko po itinanim sa pangalawang plot? Sapagkat last time po, dito po sa unang plot ko po itinanim yung pipino. So, ilipat naman po natin dito. Pagpalitin natin, dito naman yung mga ampalayang Tagalog. Ito po ay kahit medyo malalapit ang pagitan kasi ito naman po ay creeping plants or gumagapang. Kaya siya po ay pwedeng magkakatabi or isang dangkal ang pagitan. Yan, gulayan tips na naman. Yan. Unlike po siya sa mga talong, kamatis, okra, sila ay lumalaki, tumataas, kaya kailangan medyo malayo yung distance or pagitan. Ayan, sana po ay meron kayong mga natututunan sa inyong lingkod. Kahit pinagpapawisan. Yan, sobrang init kasi ng dito ngayon sa greenhouse kasi hindi mo malaman kung ulan, makulimlim, kaya mainit din dito po sa loob. Atras tayo.
Mamaya didiligin po natin ito ng spring. Oh. Yan. Siyempre po, para tayo ay may match sa pipino, magtatanim na rin po tayo ng mga lettuce. Yan, para meron tayong pang salad. I-match po natin yan. Para nag-harvest tayo ng pipino, at the same time, meron na ring fresh na lettuce. Yan. Pawis ang init. Oop, ang haba ng ugat. Amoy pipino na, naamoy pipino. Ingatan po natin yung roots na maputol, mabahipit, kasi ayan, baka mamatay yung ating halaman. Ayan. Ituloy ko lang po ito. Diyan lang po kayo. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Huwag kayong masasawa. Especially sa nais magtanim, gusto magtaniman at gumawa ng libangan. So habang vacant pa po tayo, wala pa po tayong klase, ay gawin po natin yung mga makabuluhang bagay, makabuluhang gawain para tayo ay makarami. Ayan, ipakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ayan, so eto na po yung ating mga itinanim. Kahit isang dangkal lang po ang pagitan niyan. Maliit yung aking dangkal. Kasi sila po ay gumagapang na mga halaman. Unlike sa talong, okra, kamatis, sili, kailangan medyo malayo ang distance. Ayan. Ito pa po yung iba. So ituloy ko lang po yung aking ginagawa. Ayan. Ito pong pangalawang plat at saka dito sa likod. Tataniman na rin po natin yan. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy at sana ay mayroon kayong natututunan. Ayan. So, muli ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala, nagsasabing mapagpalang araw, ingat po tayong palagi, and God bless us always. Thank you for watching. Share yan at mag-follow na para updated kayo sa mga videos or reels na ginagawa ng inyong lingkod. Thank you for watching.